Ako si Maria at ito ang aking kwento. Palalim na ng palalim ang gabi, pero pansin ni Adam na malalim pa rin ang iniisip ni Carmela. Nakatambay ito sa veranda at nakamasid lang sa madilim na paligid. Bumangon ng higaan si Adam, sa kanya nilapitan si Carmela. Pinagmasdan niya lang din ang madilim na kalangitan, yumaka pa sa kanya ang hanging panggabi. "Is something bothering you?" Tanong niya. Ilang segundo pang lumipas bago sumagot si Carmela. Hindi na nawala sa isip niyang sinabi ng doktor sa kanya. Paano niya mapipigilan ang stepmom niya? Paano kung mahuli ng lahat para sa kanyang ama? Paano kung magtagumpay ito sa mga plano niya? "The doctor called me lately. Yung gamot na pinatest ko sa kanya. It's not a vitamins. Alam kong pinapainom yun ni Tita Shoni kay Daddy dahil may sarili namang doktor si Daddy, pero sa halip na gumanda ang kalusugan niya, lalo siyang nangihina dahil sa gamot na pinapainom ni Tita Shoni. Hindi ko alam kung paano ko makakakuha ng ebidensya na pinapalitan niyang mga gamot ni Daddy. Hindi ko naman makausap si Daddy dahil hanggang ngayon, hindi pa siya nagigising. Natatakot din ako may ginawa na si Tita Shoni para makuha niyang kumpanya. Alam ko naman na before the announcement for the new director, may ginawa si Tita Shoni para hindi matuloy ang pag-upo ko sa posisyon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. I'm so useless." Disappointed na sad ni Carmela sa sarili niya. Pakiramdam niya walang nangyayari sa mga ginagawa niya. Hindi pa rin niya kayang pantayan ang ginagawa ng stepmom niya. Siguradong mas demonya pa ito kaysa sa inaasahan niya. "Don't say that. You're not useless." Pagpapagaan ni Adam sa nararamdaman ni Carmela. Tipid lang nang umiti si Carmela saka siya bumuntong hininga. "We will try our best. Just tell me everything and I will help you. I'm your husband. Trust me. Kung mag-isa ka lang kikilos, mas lalo kang mahihirapan. Can you do that?" Tumango na lang si Carmela bilang sagot. "Now tell me, may nahanap ka na bang USB? Ano bang laman ng USB na yun?" Dagdag niyang tanong. "I don't know. That's why I need to find it. Hindi rin ako sigurado kung posible ko pa ba yung mahanap. It's been 5 years. Simula nang mawala si Yaya Lita sa bahay. Kung may dapat man tayong malaman sa USB na yun, I'm sure nasunog na yun ni Tita Shoni. Posibleng sinunog niya na ang mga ebidensya against her, kaya hindi ko alam kung magagawa ko pa ba siyang pabagsakin. Hindi rin ako sapat para maging witness dahil sinong maniniwala sa akin kung iisipin lang nilang lahat na sinisiraan ko lang ang stepmom ko because I don't like her. Mahirap siyang kalabanin dahil kaya niyang gawin ang lahat to protect herself and her daughter." Nilingon ni Adam si Carmela. Paano niya nga ba ito matutulungan? Saan nila mahahanap ang USB na yon? Dahil kung sakali mang gumagana pa ang USB, ay mapapadali na lang na pabagsakin nila si Shoni. "I'm here. Just tell me everything. Hindi naman sa lahat ng oras ay aayon sa kanilang panahon. Malalaman din natin ang totoo. Just trust yourself. Makukuha mo rin ang lahat ng gusto mo. Mapapatunayan mo rin ang lahat ng nalalaman mo. Makukuha mo rin ang hustisya for your mom." Hindi alam ni Carmela kung paniniwalaan niya ba ang mga sinabi ni Adam dahil nawawalan din talaga siya ng pag-asa. Pakiramdam niya, wala man lang siyang magawa para sa mga magulang niya. Malalim ng gabi, matulog na tayo. Don't overthink too much. Hinila na ni Adam si Carmela. Papasok ng kwarto nila sa kanya isinarado ang sliding door ng veranda. Magkatabi na silang natulog sa kama dahil gamit ng mga anak nila ang dalawang kwarto, kaya wala silang magawa kung hindi ang magtabi sa pagtulog. Lumipas na ang mga araw, naghahakot na sila ng mga gamit para sa paglipat nila sa mansyon ng mga festejo. "Nasaan ang mga apo ko?" Unang tanong kaagad ni Chairman nang makita niyang dumating na sina Carmela. "Hi Lolo!" Masiglang bati ni Sabrina na una tong tumakbo kay Chairman at nagmano kaagad. Ganon din si Santino. Hindi masyadong expressive si Santino habang si Sabrina ay bibong bata. Kinarga ni Chairman ng dalawang bata kahit na mabigat ang mga ito. "Ang bibilis niyo namang lumaki. Hindi nakakayanin ni Lolo na buhatin kayo ng sabay." Natutuwang sad ni Chairman sa kanya dinala sa taas ang dalawang bata para ihatid kaagad ang mga ito
sa magiging kwarto nila na pinahanda niya na kaagad. "Let's go," ani naman ni Adam saka sila sumunod ni Carmela sa itaas. Tuwang-tuwa ang dalawang bata sa malaking kwarto nila at sa dami ng laruan nila. "Ito ang magiging kwarto niyong dalawa. Sa kabilang kwarto naman ang magiging play area niyo," anos ni Chairman. "Can we see it po, Lolo?" Excited na wika ni Sabrina. Masaya namang tumango si Chairman dahil maging siya ay excited para sa mga apo niya. "Chairman, saan po magiging kwarto namin?" Tanong ni Adam para maiayos na nila ang mga gamit nila. "Gamitin niyo ng isang master's bedroom sa tabi ng kwarto ng mga anak niyo. Iutos mo na lang sa mga katulong na ayusin ang mga gamit niyo. Pumunta ka na sa kumpanya dahil marami ka pang kailangang gawin." Motoridad na wika ni Chairman. Akma na sanang aalis si Chairman nang lingunin niya si Carmela. "Kung kailangan mo ring umalis, huwag kang mag-alala sa mga bata. Marami akong kinuha na mag-aalaga at magbabantay sa kanila. I will make sure their safety at hindi ko rin sila gugutumin." Seryoso niyang baling kay Carmela. Tumango na lang si Carmela. Iniwan na ni Chairman ang dalawa para samahan ng kambal na tignan ang magiging play area nila. Nagtungo naman si Adam at Carmela sa kabilang kwarto. Inilibot ni Carmela ang paningin niya. Malawak at malaki ang kwarto. Mas malawak kaysa sa kwarto nila sa bahay. Ipinasok na rin ng mga katulong ang mga gamit nila. "Mananatili ka ba muna dito? Kailangan ko nang bumalik ng kumpanya," tanong ni Adam. Inisip naman ni Carmela kung may kailangan ba siyang gawin sa kumpanya nila. "Sige, ako na lang ang mag-aayos ng mga gamit natin. Wala naman ako mahalagang gagawin sa kumpanya." Sagot niya ni ikinatango ni Adam. Hinalikan ni Adam sa noo si Carmela saka't umalis. Sinimulan naman ni Carmela ang pag-aayos ng mga gamit sa closet nila. Sa laki ng mansyon ng mga festejo ay siguradong pagpapawisan ka sa paglalakad kung wala itong aircon sa bawat sulok ng bahay. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Carmela makalipas ang ilang oras na pag-aayos niya sa mga gamit nila. Aayusin niya rin ang mga gamit ng mga anak niya. Nang makaramdam siya ng pagkauhaw ay bumaba na muna siya. Nililibot niya ang paningin niya. Talagang nagsusumigaw ng karangyaan ng mga gamit sa mansyon lalo na naglalakihan ng mga chandelier. Ang mga vase na tila ba antigo na pero talagang babayaran mo ito ng milyon kapag nakabasag ka ng isa. Marami ring mga katulong ang nagkalat sa loob ng mansyon at lahat sila ay may mga nakatokang gawain. "Excuse me, saan dito ang kitchen?" Tanong niya dahil maraming pintuan pero hindi niya alam kung saan siya papasok. "Doon po ma'am, diretso lang po kayo." Nakangiti namang sagot ng katulong. Nagpasalamat na si Carmela saka siya nagtungo sa itinuro sa kanya. Maging ang kusina ay napakalaki. Sa haba ng dining table para bang kailangan niyang magsigawan para lang marinig niya ang isa't isa. Dumiretso na sa fridge si Carmela para manguha ng malamig na tubig. Samantala naman ay umuwi si Ruel para kunin ang naiwan niyang gamit. Nagtungo na rin muna siya ng kusina para manguha ng makakain niya dahil hindi siya nakakain ng maayos kanina sa pagmamadali na makaalis. Kakapasok pa lamang niya ng kusina nang makita niya kaagad ang likod ng isang babae. Nagsalubong ang mga kilay niya. May bisita ba sila ngayon? Lahat ng mga katulong sa mansyon ay may uniform, kaya imposibleng katulong ang babaeng nasa harap ng fridge. Tahimik na lumapit si Ruel sa fridge para manguha rin ng makakain. Nang humarap si Carmela sa kanya ay naibugan ni Carmela ang tubig na nasa bibig niya, dahilan para mabasa ang mukha ni Ruel. Mariing ipinikit ni Ruel ang mga mata niya para pakalmahin ang sarili niya. "Oh my gosh! I'm sorry, nagulat lang ako," ani Carmela sa kanya nanguha ng tissue para punasan ang mukha ni Ruel. Nang imulat ni Ruel ang mga mata niya ay hindi nga siya nagkakamali. Si Carmela ang nasa loob ng mansyon nila. "What are you doing here?" Kunot noon niyang tanong. "Well, Chairman wants us to live here. How about you? What are you doing here?" Balik niyang tanong. Bahagyang nagulat si Ruel pero hindi kalaunan inatawa na lang. Napahilot niya sa noo niya habang tumatawa. Napataas naman ang kilay ni Carmela. Ano bang nakakatawa sa sinabi niya? Nagpakawala ng hangin si Ruel saka siya napapailing. "Really? Oh God," tanging nasagot ni Ruel. Hindi niya alam na lilipat pala dito ang pamilya ni Adam. Ibig bang sabihin nito
Ay araw-araw at gabi-gabi niyang makakasama at makikita si Carmela at Adam? Paano siya magkakaroon ng tahimik na araw kung palagi niyang makikita si Carmela? Alam niyang iba ang nararamdaman niya noong akala niya ay si Carmela ang nakatalik niya. Hindi niya alam kung may nararamdaman ba siya kay Carmela o in denial lang siya o baka nalilito lang siya. Wala siyang planong manira ng pamilya ng iba kahit na gaano katindi ang galit niya kay Adam. This is so frustrating, mahina niyang saad. What did you say? Tila inis na tanong ni Carmela. Umiling lang naman si Ruel. Nothing. Hindi ko nabalitaan na lilipat pala kayo dito. Alam mo kung anong status ng relasyon namin ni Adam, hindi ba? I live here too. Sagot niya kaya mas naintindihan na ni Carmela kung bakit tila na-stress si Ruel nang malaman na dito sila titira. Masyadong malaki at malawak ang mansyon. Kahit naman siguro nakatira tayo sa isang bubong, hindi naman siguro tayo araw-araw magkikita. Nasa second floor lang ang kwarto namin, malapit sa dulo. Anas niya. Napatango naman si Ruel. Nasa kabilang wing ang kwarto niya at kung hindi naman sila sabay-sabay kakain, hindi nga magsasalubong ang mga landas nila. Okay, that's nice then. Tanging sagot niya saka siya nagtingin ng makakain niya sa fridge. Nang makakuha siya ay umalis na rin siya. Sinundan na lang ng tingin ni Carmela si Ruel. Sana nga lang hindi sila mag-away ni Adam. Lalo na at kasama rin nilang mga anak nila. Nang makabalik siya sa kwarto ay inutusan niya na lang ang mga katulong na ayusin ang mga gamit nila. Saka siya nagpaalam na umalis. Hindi na siya nagpaalam sa mga bata dahil mukhang busy naman sila dahil kasama nila si Chairman. Dumiretso sa ospital si Carmela kung saan nakakonfine ang kanyang ama. Pinuntahan niyang doktor na may hawak sa kanyang ama. Gulat na tinignan ng doktor si Carmela dahil sa sinabi nito. Gusto mong ilipat ng ospital ang iyong ama? Pagkukumpirma nito. Yes, Doc. Gusto ko lang na ilipat siya sa ospital kung saan nagtatrabaho ang family doctor namin. Sagot niya. Kung ganon, kailangan ko munang makausap si Shoni. No, please. Kung pwede sana huwag niyo nang sabihin kay Tita Shoni. I'm her daughter, kaya may karapatan ako na ilipat siya ng ospital. Hindi rin naman nagbabantay si Tita Shoni dito. And I'm sure, marami rin kayong hawak na pasyente. Gusto ko siyang ilipat ngayong araw. Hindi kaagad nakasagot ang doktor. Nag-iisip kung papayagan niya ba si Carmela. Give me a minute, Miss Hidalgo. I will check your father first kung kaya ba ng katawan niyang maibiyahe, lalo na't maraming mga machine na hindi naman natin maidadala sa ambulance. Iniwan ni Doc Santos si Carmela sa loob ng office nito. Kunwari nagtungo to sa kwarto ni Marvin pero ang totoo ay tinawagan niya si Shoni. What? Gusto niyang ilipat ng hospital si Marvin? Galit na tanong ni Shoni. Yes, ayaw niyang sabihin sa'yo yung gusto niya. Pumunta ka na lang dito dahil ang gusto niya ay mailipat agad si Mr. Hidalgo ngayong araw. Okay, fine. Mag-isip ka na lang na magiging dahilan na hindi pwedeng ilipat ang asawa ko. Hindi pwedeng makuha ni Carmela si Marvin. Ibinaba na kaagad ni Shoni ang tawag, saka siya nagmamadaling nagtungo ng ospital. Lingid sa kaalaman ni Carmela ng doktor na kanyang ama ngayon ay isa sa mga tauhan ni Shoni at ito ang tumutulong kay Shoni para unti-unting manghina si Marvin. Ito rin ang nagbibigay ng mga gamot kay Shoni. Nang makabalik si Doc Santos sa office niya ay nandun pa rin si Carmela na naghihintay sa kanya. Naupo na muna si Doc Santos sa kanya, nginitian si Carmela. So, can we transfer him now? Ako nang bahala sa ambulance dahil nakausap ko naman na rin si Doc Apala na ililipat sa hospital nilang daddy ko. Aniya. I'm sorry Miss Hidalgo, but I think we can't transfer your father. May mga machine hindi pwedeng tanggalin sa katawan niya ngayon. At kung pipilitin naman natin siyang ilipat, baka pagsisihan lang natin sa huli. Ayaw ko naman na may mangyaring masama sa pasyente ko. Wika nito. Nagsalubong ang mga kilay ni Carmela. Guguluhan dahil bakit hindi pwedeng ilipat ang daddy niya? Meron ba silang hindi sinasabi sa kanya? Akala niya ba ay okay ang daddy niya na hindi naman malubha ang natamo nitong sugat sa ulo? Mariing nakatitig si Carmela kay Doc Santos. Ramdam naman ni Doc Santos ang matatalim na titig sa kanya ni Carmela kaya hindi ito makatingin ng diretso. Tell me Doc Santos, ano ba talagang nangyayari kay daddy? May mga machine na kailangan ng katawan niya. Is he a bedridden? Hindi malaking aksidenteng nangyari sa kanya. You told me too that he's fine pero bakit salungat sa sinasabi niyo ngayon? Hindi naman siya naka-oxygen
At sa huling bisita ko sa kanya, wala naman maraming aparatong nakakabit sa katawan niya. What is really happening? Hindi maitago ni Carmela ang inis niya. Bakit tila hindi nagsasabi sa kanya ng totoo si Doc Santos? Calm down, Miss Hidalgo. Sinasabi ko lang kung anong makakabuti sa pasyente ko. He's my patient at walang pakialam si Doc Apala kahit na siyang family doctor niyo. Hindi niya pwedeng galawin ang pasyente ko at hindi siyang magdedesisyon. Alam ko ang ginagawa ko, Miss Hidalgo. Ginagawa ko kung anong mas makakabuti sa iyong ama. Napahilot na lang si Carmela sa sentido niya. Kung mananatili ang kanyang stepmom ang may hawak sa kanyang ama, baka hindi niya na magawang iligtas ito. Humugot ng malalim na buntong hininga si Carmela sa kanyang muling tinignan si Doc Santos. Please, I'm begging you, gumawa kayo ng paraan para mailipat ang daddy ko sa ibang ospital. Kalmado niyang pakiusap. Malakas namang bumukas ang pintuan at pumasok si Shawnee. Are you out of your mind, Carmela? Are you trying to kill your father? Nang gagalaiting saad ni Shawnee. Napatayo si Carmela sa kanya nilingon ng stepmom niya. Nagtataka niyang tinignan si Doc Santos. Silang dalawa lang ang nag-uusap pero bakit nandito na ngayon ang stepmom niya? I'm sorry, Miss Hidalgo. I need to call your mom to tell this. She has rights to know your plan. If she agrees sa gusto mo, then we will transfer your father. Kailangan kong consent ng buong pamilya para kung sakaling hindi naging magandang kalagayan ni Mr. Hidalgo sa biyahe. Wala na akong kasalanan at walang maninisi sa akin. Pagpapaliwanag ni Doc Santos. Nilapitan ni Shawnee si Carmela at dinuro to sa noo. Think, Carmela, ano bang iniisip mo? Sa tingin mo ba hindi ko magawang alagaan ng daddy mo? Mga best doctors ang nag-aalaga sa daddy mo sa hospital na ito. Kung lilipat mo siya ng hospital, pare-pareho lang naman yan sila nang gagawin. Ayaw ko nang maulit to. Ayaw ko na nagdedesisyon ka na mag-isa. Hindi man kami kasal ng daddy mo pero ako ang asawa niya ngayon. Ako ang live-in partner niya. Bilang matanda sa pamilya na to, ako ang magdedesisyon kung anong makakabuti kay Marvin. May diinasaad ni Shawnee. Napubuntong hininga na lang si Carmela. Salita niyang tinignan si Shawnee at si Doc Santos na tila ba binabasa niyang mga ito. Posible bang magkakampi silang dalawa? Ani ni Carmela sa isip niya. Kung sa bagay, hindi talaga papayag ang stepmom niya na mawala sa tabing itong kanyang ama. May maling nararamdaman si Carmela. Pakiramdam niya ay may mangyayaring hindi maganda sa kanyang ama kapag nanatili pa ito sa pangangalaga ni Doc Santos at ng kanyang stepmom. Matatalimang tingin niya sa dalawa. Siguraduhin niyo lang na magiging maayos ang pakiramdam ni Daddy dahil kapag lumipas pang 1 linggo at hindi pa rin siya nagigising, kung lalong lumala ang sakit niya, sisiguraduhin ko na maililipat ko siya ng ibang hospital. Siguraduhin niyo lang na wala kayong ginagawa kay Daddy. Siguraduhin niyong hindi niyo siya dahan-dahan na pinapatay dahil oras na malaman ko ang totoo, hindi kayo makakaligtas sa mga kamay ko. Seryoso at blanko niyang saad. Hilaw naman siyang tinawanan ni Shawnee. Are you scaring me? Hindi pa ba sapat ang mga ginawa ko sa'yo sa mga nakalipas na taon para magtanda ka? At ngayon, kinakalaban mo pa ako? Ngumisi naman si Carmela. Gaya nga ng sinasabi mo, malakas ng loob ko dahil nasa likod ko si Idam Festejo. Gusto mo bang malaman kung saan na ako nakatira ngayon? Dinala lang naman ako ni Chairman Festejo at ng mga anak ko sa mansyon nila. At oo, mas lalong lumakas ang loob ko para kalabanin ka dahil hindi lang si Idam ang nasa likod ko. Gustong gusto ni Chairman ang mga anak ko at kaya ko rin gamitin ang mga anak ko para paikutin sa mga palad ko si Chairman. Ano kaya sa tingin mo magagawa mo kapag si Chairman Festejo ng kalaban mo? Lakas loob na saad ni Carmela. Nagngit-ngit naman ang mga ngipin ni Shawnee sa inis. Matalino si Carmela. Gagamitin niya talaga ang mga tao na sa paligid niya para lang talunin si Shawnee. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa daddy mo dahil kung iniisip mong kaya ko siyang patayin, nagkakamali ka. I love your father, Carmela. Wika nito kahit na nakaramdam siya ng takot. Pagkatapos niyang sabihin yon ay umalis na siya. Seryosong tiningnan ni Carmela si Doc Santos. Nang makita ni Doc Santos na nakatingin sa kanya si Carmela, ay bahagya pa siyang nagulat. Make sure na wala kang ginagawa sa daddy ko, Doc Santos. Dahil oras na napatunayan kung may ibang gamot kang pinapainom sa kanya, sisiguraduhin kong si Satanas ang sasalubong sa'yo.
pananakot pa ni Carmela kaya napalunok si Doc Santos. "I will do my best to treat your dad," sagot niya. Umalis na rin si Carmela matapos ang pag-uusap nila. Iniisip niya kung paano niya maililipat ang kanyang ama sa family doctor nila dahil mas mapapanatag ang loob niya kapag nasa tamang kamay ang kanyang ama. Samantala naman, nang makasakay sa sasakyan si Shawnee, ay may tinawagan siya kaagad. "Masyado na siyang hadlang sa mga plano ko. Oras na para sumunod na siya sa kanyang ina. Mag-isip ka ng paraan kung paano siya mapapatay. Siguraduhin mo lang na magmumukhang aksidente ang pagkamatay niya para malinis." Utos nito sa kausap niya. Nang maibaba niya ang tawag, ay inis niyang hinampas ang manibela niya. Ano kaya ang gagawin ni Carmela para mailipat niyang ama sa ibang hospital? Anong mangyayari kay Carmela ngayong may planong masama si Shawnee sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.